witness, mantakin mo yung mga ko-cross-examine dyan, mga malulupit na lawyer. So yung mga imbento, yung mga paiyak-iyak ni Madriaga, hindi bebenta yan mga kababayan. Hindi bebenta yan. O panoorin natin itong banat ni, o warning shot ni Well, Cayetano. what happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Senator Cayetano, ako na lang magkikwento. Kasi may yung mga media sa Senate, sorry pasensya na, medyo mahina ang kokote. Hindi naman lahat. Yung iba naman matalino. Meron lang talaga mahina ang kokote o di kaya pinipilit nila yung agenda nila. Sa kaya nga sabi ni SP dito, pag SP Senate President sabi ni SP dito, read between the lines. Ako na lang po babasa para ho dito sa mga ugok na nagtatanong sa inyo. Sinasabi niya dito, yung mga nakaraang araw, matindi talaga ang pressure. Matindi. Di ba sinasabi ko nga sa inyo? Nag-video pa nga ako dyan. Sabi nila, fake news daw. Hindi ho, mamaya makikita ninyo. Papakita ko sa inyo. Matindi talaga ang pressure. Pinipressure ho, I will give you names kung sino yung pinipressure. Okay? Cheese Escudero, pinipressure yan. Si Estrada, si Jinggoy Estrada, pinipressure yan. Yung mga pinangalanan na di umano daw sa flood control. Si Villanueva, yan. Yung magkapatid na Bilyar, pinipressure yan. Si Loren Legarda, pinipressure yan. Bakit? Lahat kasi sila, may banat dyan Binanatan yan. Di ba si Cheese Escudero dinadamay doon sa issue ni Romualdez. Si Jinggoy, sinasama daw. Kaya ang ginawa nila, sinampulan nila si Revilla. Yung ginawa nila kay Revilla, it's not really for Revilla. Imaginin mo yung tao, hindi na senador. Bakit nila yun ang sinampulan? Kasi hindi ka na senador, so wala ka ng power. Okay? Hindi, natalo siya, remember? Pangalawa, dahil yung buong kamag-anak niya, hindi bumoto na impeachment. Second good point. Di ba? Talagang merong point Wala sa power, buong pamilya mo, Duterte, kilalang kalyado ni VP Sara Duterte. Kaya kitang-kita mo na good target si Revilla. Plus, alam mo naman, nasira na yung reputasyon niya. Sinira yung reputasyon niya nung panahon ni Aquino. So talagang shoot siya doon Perfect person siya. Perfect person to be an example to whom? To Jesus Escudero, to Jinggoy, to the Bilyar, and to Legarda. Remember, si Legarda, may anak siya. Hindi man nasangkot si Legarda dito sa mga issue ng flood control, pero remember yung anak niya. Kasi yung anak niya, malambot ang puso ng nanay sa anak. Kaya nga kinakasuhan kaliwat kanan yung anak niya, di ba? So ang balita ko, ako na lang, I will read between the lines. Ang balita ko, di umano, allegedly, sabi, di ko sasabihin kung sino. Pero alam nyo naman, sigurado. Ang balita ko talaga, eto mga to, winarningan. Tutuluyan namin kayo kung hindi kayo babaligtad. Kailangan nyo bumaligtad over the weekend. As a matter of fact, alam na yan. Kaya nga, nag-warning na ako nung Sunday, Saturday ata. Saturday and Sunday, nagsalita na po ako. Naggawa na ako ng video to put pressure on these senators that we Filipino people are watching you. Yes, maybe you are pressured by the government. Kaya ngayon, may isa ng kinasuhan. Iisa-isay na ho sila. May idinadamay na ngayon. Sino yon? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ganyang kalupit ganito kademonyo itong
Yun ang gobyerno Between the to. lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who caused Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ng media o gusto lang talagang nilang manggaling sa bibig ni Cayetano. Alam naman Who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may ano talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. How does that feel like? Kasi po, ayon din po sa aking talaba, anong talaba banat bay? Di ba yung bayot na si Palsis, meron siyang Tweety Bird. Mahilig sa Tweety Bird. Ako, mahilig po ako sa talaba. Kaya, ayon doon sa talaba ko sa Senado. So, nagkakaintindihan na tayo. Pag tinawag kong talaba, may talaba ako sa Senado Ayon doon sa talaba ko sa Senado. Ayop ka. Hindi, ayon doon sa aking talaba sa Senado, talagang napaka-tindi ho ng nung pressure na yan na masasabi nating hindi lang ho hindi ho ito blackmailing na ang ginawa. Pero alam mo, pwede ba palakpakan naman natin yung mga hindi bumaligtad? At ibu naman natin yung napapabalita, di umano. Di umano ha. Actually, hindi ko alam kung bakit. Alam mo, eto, sana kayong mga Pilipino, maging wais na kayo. Pag merong nagko-comment sa social media, kuwari, ang daming nag-comment sa post ko, Banat Bay, actually, kilala ko, halatang-halata na mga troll Lilipat na daw yung dalawa sa majority. Huwag kayong kakagat agad-agad. Sino man naglalabas niyan? Kung wala kayong pruweba, huwag kayong maniniwala. Wala ko kasi nga kung yung dalawang sinasabi nila na yon, si Subiri at saka si Gatchalian. Duda na ako linggo pa lang duda na ako na babaligtad yun. Hindi, walang mga bayag yung mga yun Sorry that's how I see it. Don't get mad. Wala naman mga bayag yan Hindi handa niya makulong para sa bayan. Mananatili sa administrasyon yan. Maniwala kayo sa hindi. At ako, malakas ang faith ko dito kay Jinggoy at saka kay Estrada. Kay Jinggoy at saka kay Escudero. Kasi sila, in history, pag pag-aaralan mo yung kanilang political, hindi sila yung political butterfly. Si Estrada nakulong na nga yan dahil kumontra nga din niya sa dating gobyerno So ibig ko sabihin, whether you like it or not, or you don't like them, hindi sila yung political butterfly na palipat-lipat. Unlike yung mga karakas ni yung Zubiri, karakas ni Gatchalian, alam mong sumasakay lang yan sa Agos, sa admin, kailangan ng pagpapala. Si Ligarda, doon medyo natakot ako. Kasi alam naman natin si Ligarda, pag ganun-ganon din yan Ang pinagkaiba lang kay Ligarda kasi, kaya siguro nandito na rin siya sa side ng majority, dahil tumodo na talaga yung yung anak niya
Tinatarantado na yung anak niya eh. So, pumanig na siya dito sa anak niya. Yung mga bilyar naman, alam naman natin business interest yung mga yan eh. Kung ano yung business interest, simple as this. As a businessman, you listen to this. As a businessman, would you risk for another 2 years or another 6 years? Mamili ka. Totoo. As a businessman, magtitiis ka ng 2 taon, magri-risk ka ng 2 taon, o i-risk mo yung 6 na taon? Di ba mas i-risk mo na lang yung 2 taon kasi 2 taon na lang naman titiisin ko. Baka less than na nga lang yan. Kasi 2 taon na lang si Marcos eh. Baka less na nga yan kasi nga, botohan na eh. I mean, kampanya na. So, wala nang budgetan dyan. Di ba? Wala nang ano dyan. Medyo hirap nang mag-gipitan dyan. Busy na yung pamahalaan sa kampanya. So, more or less, 2 years. 2 years na lang. Alam naman natin, sure shot na si VP Sara Duterte sa 2028. 6 years mong kakalabanin yon pag bumaligtad ka ngayon. Wala ka. Kaya lang ito kasi sila Subiri at saka sila Gatchalian. Wala kasi talagang bayag yan. Sa totoo lang ha. Parang you're walking on eggs, gano'n ba yun? Very thin line, it's what, 13, 11, pero and then alam mo, yung dalawang The last time I felt like this was during the time ng Hello Garci. Kasi it's just so pure eh. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho, kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But kaya yan medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists. Pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas. Ito, matagal yan na sinasabi. Magtatax. Ubus na nga ang pera natin, gusto pa tayong taksan ng gobyerno to. Alam mo kung bakit? Ubus na rin ang pera ng gobyerno. Pero wala sa serbisyo. Wala rin sa infrastructure. Saan? Ngayon, sinasabi ni Senator Alan na kinausap pa rin daw sila ng gobyerno ngayon at they want additional tax. Pero sa tono nito, ngayon, tila mukhang pipigilan niya, parang sinasabi niya, ipakita muna natin sa taong bayan yung 10% na matitipid natin, then tsaka tayo pwede mag-tax. Sa tingin niyo makakatipid? Sa ginagawang abuluyan na ginagawa ng gobyerno sa mga Pilipino para makuha ang ratings, sa tingin ninyo, makakatipid ang gobyerno? Dili. So, ibig sabihin nun, mukhang tatablahin yung tax. Additional tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung atin anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, So, that's impossible. tapos ang mangyayari, tingin nila binubulsa. Or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first time, siguro after World War II, na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So, tapos tayo kasi, 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW eh. So each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance iyon. Tapos nung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas,
ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So, hindi naman basta't mag-export. So, mataas na mahirap pang kumuha. So, ano na what you call this, nanganganak at damay-damay. Viral na rin yung crisis eh. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? No. Na una, you were a Senate session, Yeah. regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll road answer nyo. that directly, Yeah. then I just wanna thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-road na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. Okay. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. Opo. For the record Senate po. President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi kulang. They were not informed, you were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Sinadya nila. Sinadya nila. Never. Yun ang banat. Warning shot pa lang yan. Mamaya meron pa. Kasi yun ang pinalalabas eh. Kulang daw ang coordination. Ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parate yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O, bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate nahuli? Diba? So, Could it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena kami to secure yes, pero the door? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying- namin eh. Malalaman kasi, it's okay. Malalaman kasi namin eh. Malalaman namin. So you're saying I'm po not- at deliberate? at this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nasan said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP Diba? Summit po ng DOJ, sabi ni Malinaw yun ha, mga kababayan ha. Sandali, hindi pa tapos, bumapasok na kagad yung ano eh. Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa kanya. Anong and reaction then he niya? wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI, DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Ay, grabe. Okay? Wag ganun. Ay nako, yung acting secretary kasi ng DOJ eh. Tama naman si Cayetano dito. Kung ikaw yung kontrabida eh, bakit ka ikaw magbibida ngayon na mag-iimbestiga? 'Di ba? Oh. Hindi niya naman sinasabihan si DOJ secretary ha. Ang sinasabihan niya talaga diyan si Matibag. So Eh. kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta't patas, payag kami. Pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa huli. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdaan
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap